Napasandal si Ara Mae de la Cruz sa dingding ng sisi ng SU Luke's Medical Center, pilit hinahabol ang hininga. Ang kanyang uniforme ng janitress ay basa na ng pawis, at ang kanyang mukha ay kasing putla ng pader. Hindi ito ang unang beses sa linggong ito. Ilang linggo na rin siyang nakakaramdam ng matinding pagkahilo at pagduduwal tuwing umaga. Sa bawat paghilo, kumikirot ang kanyang sikmura na para bang may kung anong naglalaro sa loob. Pinilit niyang tumayo, ngunit umikot ang paningin niya. Ang amoy ng disinfectant sa ospital ay lalo pang nagpalala sa kanyang pakiramdam. Hindi niya maintindihan. Isa siyang simpleng janitress, araw-araw na nagsisikap para sa pamilya. Hindi siya nag-iisip ng kung ano-ano maliban sa kung paano pagkakasyahin ang kakarampot na sahod para sa pagkain at pambayad sa upa. Ang araw na iyon ay mas masahol pa kaysa sa karaniwan. Habang naglilinis ng mga pasilyo, pakiramdam niya ay may nakatitig sa kanya. Ilang beses siyang lumingon, ngunit wala siyang makita maliban sa mga abogadong nagmamadali at mga doktor na nakikipag-usap sa mga pasyente. May kung anong kakaiba sa pakiramdam na ito, isang hindi maipaliwanag na kaba na gumapang sa kanyang buong katawan. Nang gabing iyon, matapos ang nakakapagod na shift, agad na bumagsak si Ara sa kanyang kama sa maliit nilang bahay sa Tondo. Pagod na pagod siya, ngunit hindi siya mapakali. Hindi nagtagal ay dinatnan siya ng isang bangungot na nagpalamig sa kanyang dugo. Sa panaginip, nasa isang malaking, marangyang bahay siya, ngunit madilim at tahimik. May 5 silweta ng maliliit na bata ang tumatakbo sa paligid niya, umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Mama! Mama, paulit-ulit na sigaw nila, puno ng hinanakit. Pilit niyang abutin sila, ngunit lumalayo sila. Ang kanilang mga mukha ay malabo, ngunit ang kanilang tinig ay puno ng sakit. Nagising si Ara na basang-basa ng pawis, at halos mawalan siya ng hininga. Tumibok ng malakas ang kanyang puso sa dibdib. Hindi ito simpleng panaginip. Pakiramdam niya ay isang sumpa. Bumangon siya, kinuha ang kanyang lumang cellphone, at nag-type ng key sintomas ng pagbubuntis. Nagulantang siya sa mga lumabas na resulta. Ang lahat ng nararamdaman niya ay tugma. Kinabukasan, sa kabila ng takot, nagpa siyang magpatingin si Ara sa ospital. Nilapitan niya ang kanyang kaibigang si Sarah, isang nurse, at nagpanggap na nag-aalala sa kanyang sipon. Ngunit si Sarah, nasanay na sa pagbabasa ng mga pasyente, ay agad na napansin ang pamumutla at pagkahilo ni Ara. Ara, hindi lang yan sipon. Kumuha ka ng dugo, ipatingin natin sa Elena Reyes, payo ni Sarah, na maihalong pag-aalala sa boses. Dahil sa tiwala kay Sarah at sa kanyang sariling matinding pagkabahala, pumayag si Ara. Wala siyang pera para sa mga mamahaling tests, ngunit dahil sa pagiging empleyado ng ospital, nabigyan siya ng discount. Kinailangan niyang maghintay ng ilang oras, at sa bawat minuto, pakiramdam niya ay humahaba ang oras. Sa wakas, tinawag siya ni Elena Reyes sa loob ng kanyang opisina. Nakaupo si Ara sa isang upuan sa harap ng mesa ng doktor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang hita. Hinawakan ni Elena ang ilang papeles, ang kanyang mukha ay maihalong pagkabigla at pag-aalala. Enz de la Cruz, panimula ng doktor, base sa resulta ng blood test mo, you are indeed pregnant. Napakurap si Ara. Parang may pumitik sa kanyang tenga. Buntis? Paano? Hindi pa siya nagkaka-boyfriend kailanman. Ni hindi pa nga siya nakakapag-asawa. Buntis po. Pero imposible po yan, Dossie, bulong niya, halos hindi makahinga. Ngunit nagpatuloy si Elena. Hindi lang yan, Yes de la Cruz. Mayroon pa akong ipapakita sa iyo. Ibinuklat ng doktor ang isang folder at ipinakita ang isang ultrasound image sa monitor. Nakita ni Ara ang 5 maliit na itim na tuldok sa screen. 5 bilog. Mayroon po kayong 5, Gines de la Cruz, sabi ni Elena, ang kanyang boses ay malumanay ngunit maihalong pagkabigla. Quintuplets po. Ang mundo ni Ara ay tila gumuho. 5. Quintuplets. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Parang may bumalibag sa kanyang ulo. Huminga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang sarili, ngunit ang luha ay kusang tumulo sa kanyang mga mata. 5 buhay sa loob niya, at hindi niya alam kung paano nangyari, o kung sino ang ama. Nagmamadaling lumabas si Ara mula sa opisina ng doktor, ang kanyang mga paa ay tila jelly.
Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang mga salita ni si Elena ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Mayroon po kayong 5 quintuplets D. Nang gabing iyon, nakaupo si Ara sa dilim ng kanyang silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Napakalamig ng kanyang pakiramdam kahit na mainit ang panahon. Ang katahimikan ay sinira ng malakas na tibok ng kanyang puso. Sino ang ama? Bulong niya sa kanyang sarili lamang. Isang tanong na walang kasagutan, isang bangungot na mas malala pa sa kahit anong panaginip. Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Hindi makatulog si Ara. Ang mga salita ni si Elena ay bumubulong pa rin sa kanyang isip. 5 quintuplets. Hindi pa rin ito mag-sink in sa kanya. Naglakad siya papunta sa kusina, uminom ng tubig, at bumalik sa kama, pilit iniisip kung paano ito nangyari. Impossible. Napaka-imposible. Sino ang ama? Paulit-ulit na tanong sa kanyang utak. Hindi siya nakikipag-date. Wala siyang boyfriend. Ang buhay niya ay umiikot lang sa bahay, trabaho sa ospital, at pag-aalaga sa ina. Kailan siya nakasama ng kahit sinong lalaki ng ganoon kalapit? Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip, malabo, ngunit malinaw pa rin ang pakiramdam ng pagkahiya. Ilang buwan na ang nakalipas. Isang abala at puno ng tao na araw sa ospital. Nagmamadali siyang maglinis sa ICU wing nang bigla siyang mabangga ng isang lalaki. Matangkad, nakasweet, at mayroong matatalim na mata. Nalaglag ang hawak niyang baso ng tubig at tumalsik sa mamahaling damit ng lalaki. Napakababoy, galit na sabi ng lalaki na may halong pagkasuklam sa kanyang tinig. Yumuko siya agad para punasan ang mansa. Sir, pasensya na po. Di ko po sinasadya. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng lalaki. Simpleng umiling lang ito at umalis, iniwan siyang nakatayo doon, nanginginig sa kahihiyan. Iyon ang huling beses niyang nakita ang lalaking iyon, o kaya akala niya. Ang mukha niya ay napakalamig, halos walang emosyon. Ngunit bakit ngayon biglang bumalik ang alaala na iyon? Kinabukasan, sa trabaho, gumagalaw si Ara na parang zombie. Ang kanyang mga mata ay puyat at ang kanyang isip ay ligaw. Tuwing may nakakasalubong siyang lalaki, sinisikap niyang alalahanin kung may katulad ba ng hitsura ng lalaki sa kanyang panaginip o ang lalaking nakabangga niya. Walang tugma. Nang makasalubong niya si Sarah sa cafeteria, agad na napansin ng kaibigan ang kakaiba sa kanya. Ara, ayos ka lang? Parang hindi ka natulog, tanong ni Sarah na maihalong pag-aalala. Pilit mumiti si Ara. Okay lang ako, Sarah. Maraming ginawa kahapon. Ngunit hindi kumbinsido si Sarah. Alam ko na may problema ka, Ara. Sabihin mo lang sa akin. Kaibigan mo ako. Nais sabihin ni Ara ang lahat kay Sarah, ang tungkol sa quintuplets at ang kakaibang pakiramdam niya. Ngunit paano niya sasabihin? Paano ipapaliwanag ang isang bagay na hindi niya maintindihan? Lumabi lang siya at bumalik sa paglilinis. Nang araw na iyon, may nakaschedule si Ara na maglinis sa executive wing, ang bahagi ng ospital na bihira niyang pinapasukan. Ito ang lugar kung saan nakalagay ang mga pribadong suite para sa mga napakayamang pasyente. Habang naglalakad sa tahimik na pasilyo, nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng mamahaling suite na papalabas sa isang suite. Ang isa sa kanila ay ang lalaking nakabangga niya noon. Don Rafael Castaneres, ang CEO ng Castaneres Holdings. Nahinto si Ara. Napatago siya sa likod ng isang haligi, pilit iniiwasan ang tingin ng grupo. Bakit nandito siya? Ano ang ginagawa ng isang bilyonaryo sa suite ng ospital? May sakit ba siya? Habang papalapit ang grupo, narinig niya ang boses ni Don Rafa, malamig at otoritatibo. Make sure everything is discreet. Walang dapat makaalam. Sumagot ang isa pang lalaki na tila abogado, Don Rafa, siguradong sigurado po kami. Walang magiging problema. Nanlamig si Ara. Discreet. Walang makaalam. May kung anong kakaiba sa kanilang usapan. Nagpatuloy ang grupo sa paglalakad at dumaan sila malapit sa kanya nang hindi man lang siya napansin. Ngunit bago pa sila makalayo, may nahulog sa lupa mula sa bulsa ng abogado. Isang AC card. Dahan-dahan itong nilapitan ni Ara. Kinuha niya ito.
Isabel Castaneres, Legal Department, Castaneres Holdings. Kinabahan si Ara. Bakit may GE ng Castaneres Holdings dito? At bakit may legal department? Ang lahat ng ito ay masyadong kakaiba. Ano ang kinalaman ng Castaneres sa kanyang sitwasyon? Ang kanyang puso ay kumalabog sa kanyang dibdib. Isang anino ang tila bumabalot sa kanya. Nakaupo si Don Rafael, Rafa, Castaneres sa head table. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nakikinig sa walang katapusang sermon ng kanyang ina, si Doña Sofia. Sa kanilang hapagkainan, ang silverwares ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, ngunit ang lamig sa pagitan nila ay mas matindi pa sa anumang niebe. Rafael, hanggang kailan ka ba magiging iresponsable? Tinig ni Doña Sofia, matalim at puno ng pagkadismaya. Ang Castaneres Holdings ay nangangailangan ng tagapagmana. Kailangan mo ng anak at kailangan mo ng lehitimong asawa. Tingnan mo ang ibang negosyante, may mga anak na sila at matatag ang pamilya. Ikaw? Hindi sumagot si Rafa. Nakatingin lamang siya sa kanyang plato, ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar. Ang usapan tungkol sa tagapagmana ay isang lumang tugtugin na, at halos araw-araw na niyang naririnig. Ang totoo, mas gusto niyang umiwas sa mga ganitong pag-uusap. Ang mga Gonzales ay may 2 anak na lalaki. Ang mga Jeffrey, mayroong 4. Tayo, wala. Puro katrabaho, hindi ka nag-iisip para sa kinabukasan ng apelyido natin, patuloy ni Doña Sofia. Bakit hindi mo subukan ang ise? Maraming options ngayon, Rafael. Napahinga ng malalim si Rafa. Alam niyang hindi ito ang tamang oras, pero kailangan niyang makipagkita sa kanyang inang muli. Ang kanyang sariling kalagayan ay isang lihim na matagal na niyang itinatago. Pinag-iisipan ko, Mama, sagot ni Rafa, pilit na ginagawang kalmado ang kanyang tinig. Ngunit ang loob niya ay kumukulo. Hindi alam ng ina niya ang totoo. Hindi niya pwedeng malaman ang tungkol sa sakit niya, ang rare condition na halos sumira sa kanya. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo si Rafa sa kanyang opisina sa bahay. Naglabas siya ng isang folder mula sa kanyang safe. Nasa loob ang mga dokumento mula sa kanyang personal na doktor at mga report mula sa isang private investigator. May isang partikular na pangalan ang nagpabilis ng tibok ng puso niya, Ara Mae de la Cruz. Nag-positive ba talaga siya? Bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang isang report. 5 buwan. Tama nga ang kalkulasyon ko. Naisip niya ang araw na iyon, ilang buwan na ang nakakaraan. Nasa ospital siya para sa kanyang regular check-up. Hindi niya maiwasang makita si Ara, ang janitress na iyon na laging tahimik at masipag. May kung anong kakaiba sa kanya. Simpleng babae, ngunit may kakaibang kapayakan na hindi niya makita sa mga babaeng nakapaligid sa kanya. Naalala niya ang pulong niya kay Atty. Miguel Castaneres, ang pinsan niyang abogado, na laging handang tumulong sa kanyang mga sensitibong transaksyon. Don Rafa, siguraduhin natin na ang lahat ay legal at hindi ka mapapahamak. Ito ang pinakamabilis na paraan, payo ni Miguel, habang ipinapaliwanag ang proseso ng secret artificial insemination. Nagdalawang isip si Rafa noon. Ang ideya ay desperado. Pero ang pressure mula sa kanyang ina, at ang pakiramdam na magiging huling Castaneres siya, ay nagtulak sa kanya. Naalala niya ang mga pagsubok niya noon sa ibang mga babaeng pinili niya dahil sa kanilang genetic profile, ngunit wala ni isa ang nagtagumpay. Lahat ay nabigo. Tanging si Ara lang. Kinabukasan, pumunta si Rafa sa ospital, hindi para sa check-up, kundi para makita si Ara. Naglakad siya sa mga pasilyo, pilit na nagpapanggap na abala sa telepono. Nakita niya si Ara, naglilinis ng sahig, ang kanyang tiyan ay hindi pa halata. Nakita niya ang pagod sa mukha nito. May kung anong kakaiba sa pakiramdam niya. Hindi niya ito maintindihan. Simpleng bahagi lang siya ng isang proyekto, ngunit may kumukurot sa kanyang puso. Naalala niya ang mga nakaraang taon, ang mga panunukso ng kanyang mga pinsan tungkol sa kanyang inability na magkaanak, ang mga pakiusap ng kanyang ama bago ito namatay na huwag hayaang mamatay ang apelyidong Castaneres. Ang lahat ng ito ay nagtulak sa kanya sa ganoong desperadong hakbang. Nang makalabas si Rafa sa ospital, habang nakasakay sa kanyang mamahaling kotse, tiningnan niya ang kanyang cellphone. Isang larawan ng ultrasound ang nasa screen, 5 maliliit na nilalang. Quintuplets. Nagtagumpay ako, bulong niya,
ngunit walang anumang kasiyahan sa kanyang tinig. Sa halip, mayroong kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ang tagumpay na ito ay nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang, at mayroong isang babaeng magdurusa dahil dito. Ngunit para sa kanya, ito ang tanging paraan. Ito ang tanging pag-asa para sa kanyang pangalan at para sa hinaharap ng Castanares. Kumabog ng matindi ang dibdib ni Ara habang nakatayo sa tapat ng napakalaking glass door ng Castanares Holdings. Ang logo ng kumpanya, isang estilong letrang C na may pakpak, ay tila nakatitig sa kanya, puno ng paghatol. Hindi siya makapaniwala na narito siya, sa lugar na ito, para harapin ang isang taong halos di niya kilala, ngunit siyang dahilan ng gulo sa kanyang buhay. Ang mga salita ni si Elena at ang ultrasound image na may 5 tuldok ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim, pilit nilalagyan ng lakas ang sarili. Para ito sa kanyang mga anak. Para sa kanilang kinabukasan. Nakasuot siya ng pinakamalinaw at pinakamaayos niyang damit, isang simpleng floral dress na minana pa niya sa kanyang pinsan. Pero kahit anong ayos niya, pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang sa lugar na ito. Lumapit siya sa security desk. "Good morning po," sabi niya, pilit na ginagawang matatag ang boses. "Nandito po ako para kay Don Rafael Castanares." Nagtaas ng kilay ang security guard. "May appointment ka ba, ma'am?" "Wala po," sagot ni Ara, na payuko. "Pero importante po ang pag-uusapan namin." Matagal siyang tiningnan ng guard na parang sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa huli, tinawagan din niya ang opisina ni Rafa. Marinig niya ang pag-uusap, ang tinig ng sekretary na puno ng pagdududa. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay, sinabihan siya na umakyat. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang sumasakay sa elevator. Sa bawat palapag na lumalampas, lalo siyang kinakabahan. Paano kung tanggihan siya? Paano kung magkunwari itong walang alam? Pagbukas ng elevator, bumungad sa kanya ang isang maluwag at modernong pasilyo. Isang babaeng nakasuot ng corporate attire ang sumalubong sa kanya. "You must be Dimas de la Cruz. Please come in. Don Rafa is waiting." Pumasok si Ara sa opisina ni Rafa. Napakalaki nito, napakaliwanag at napakalamig. Ang malalaking bintana ay nagpapakita ng skyline ng Makati. Sa likod ng isang mamahaling mesa, nakaupo si Don Rafael Castanares. Nakatingin siya sa kanya, ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon. "Ens de la Cruz," sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay kalmado, halos walang buhay. "What can I do for you?" Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Ara. Kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bag at inihagi sa mesa ni Rafa. Gumawa ito ng maliit na ingay habang dumadapo sa makinis na kahoy. Nasa loob nito ang kopya ng kanyang medical report, ang resulta ng ultrasound, at ang test results na nagpapatunay ng kanyang pagbubuntis. "Nandyan po ang sagot sa tanong niyo, sir," sabi ni Ara, ang boses niya ay nanginginig sa galit. "Sa inyo po galing yan." Kinuha ni Rafa ang mga papeles at binasa. Sa una, nanatiling blanko ang kanyang ekspresyon. Ngunit habang binabasa niya ang key quintuplets at ang mga detalye ng insemination, unti-unting lumabas ang isang bakas ng pagkabigla sa kanyang mukha. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Rafa, itinaas ang ulo. "Hindi ko maintindihan." Hindi niya maintindihan, sumigaw si Ara, halos mawalan ng kontrol. Hindi niya mapigilan ang kanyang galit at pagkasuklam. "Paano niyo nagawa to sa akin, sir? Paano niyo naisip na gawin ang isang bagay na ganyan sa isang taong walang kalaban-laban?" Tumayo si Rafa, lumapit sa kanya, ang kanyang mga mata ay matalim. "Huwag kang sumigaw sa opisina ko, Dimas de la Cruz. Ano ang gusto mo? Pera? Pera?" Narinig ni Ara ang pagkabali ng kanyang tinig. "Hindi po pera ang pinunta ko rito, sir. Buhay po ang pinag-uusapan natin." "5 buhay? Wala po kayong karapatang gawin sa akin to. Wala kayong karapatang kumuha ng kung ano sa katawan ko nang hindi ko nalalaman." Nagulat si Rafa sa kanyang pag-aalboroto. Lumayo siya ng bahagya, at sa sandaling iyon, nakita ni Ara ang isang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Ano paano mo nalaman?" "Nalaman ng alin?" "Nabuntis ako. Nakintuplets ang anak ko." "O na ikaw ang ama?" Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. "Hindi ko alam kung sino ang ama."
Ni hindi ko kayo kilala. Pero sa tulong ng mga doktor at sa mga nakita kong hindi tama, unti-unti kong nabuo ang lahat. At nang makita ko ang pangalan niyo sa ospital at ang mga lumabas sa test, malinaw na po ang lahat, sir. Umupo si Rafa sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang komplikadong emosyon. Pagkabigla, kahihiyan at isang bakas ng pagkatalo. Okay, sabi niya mahina, aaminin ko. Ako ang may gawa niyan. Parang may pumunit sa puso ni Ara. Ang kanyang hinala ay kumpirmado. Ang lalaking ito, ang bilyonaryong ito, ay gumawa ng isang karumal-dumal na bagay. Bakit? Tanong ni Ara, ang boses ay halos pabulong. Bakit niyo po ginawa to? Tiningnan siya ni Rafa, ay halong awa sa kanyang mga mata. Kailangan ko ng tagapagmana, Dines de la Cruz. At ikaw, nakita ko sa iyo ang isang malusog na katawan, isang malinis na background. Ang proseso ay dapat na discreet. Napatayo si Ara, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Discreet. Kinumpiskahan niyo ang buhay ko. Binastos niyo ang pagkatao ko. Hindi ako hayop na basta na lang niyo pwedeng gamitin para sa inyong kagustuhan. Kinuha ni Rafa ang kanyang checkbook. Listen, Dines de la Cruz. Hindi ko sinasadya na mangyari ito sa ganitong paraan. Babayaran kita. Kung magkano ang gusto mo. Pang-tuition ng mga bata. Para sa kinabukasan nyo. Isinulat niya ang isang malaking halaga at ibinigay kay Ara ang tseke. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang tinititigan ang tseke. Milyon-milyong piso. Makakabili siya ng lahat ng kailangan niya at ng kanyang ina. Ngunit anong kapalit? Ang kanyang dignidad. Tiningnan ni Ara si Rafa, ang kanyang mga mata ay puno ng hinanakit. Hindi ka makakabili ng kaluluwa ng anak ko, sir, sigaw niya. Bago niya pinunit ang tseke sa harapan niya. Ang maliliit na piraso ng papel ay bumagsak sa mamahaling carpet, tila sumisimbolo sa kanyang sirang tiwala. Tumalikod si Ara at lumakad papalabas ng opisina, ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Iniwan niya si Rafa na nakatayo, nanginginig at sising-sisi, sa gitna ng kanyang palasyong ginto. Humahangos na dumating si Rafa sa Castanares Mansion, ang kanyang isip ay gulong-gulo sa nangyari sa opisina. Ang imahe ni Ara, na umiiyak at pinupunit ang tseke, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang utak. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Inakala niya na pera ang solusyon sa lahat ng problema. Pagpasok pa lang niya sa loob, sumalubong na sa kanya ang galit na tinig ng kanyang ina. Rafael, ano itong naririnig ko? Si Doña Sofia ay nakatayo sa grand staircase, ang kanyang mukha ay kasing pula ng kanyang kasuotan. May hawak siyang tablet at malinaw na ang balita tungkol sa kanyang pagbisita kay Ara sa ospital ay kumalat na. Mama, kalma lang po, pilit ni Rafa, ngunit halos hindi niya marinig ang sarili niya sa tindi ng galit ng ina. Kalma. Paano ako kakalma, Rafael? Ang pangalan ng Castanares ay nababahira ng eskandalo. Ang babaeng janitress na iyon, buntis ng quintuplets, at ikaw ang ama? Isang napakalaking kahihiyan. Sumigaw si Doña Sofia at ibinato ang tablet sa marmol na sahig. Nagkalat ang mga pira-piraso ng salamin. Hindi ko naman po ginusto na malaman ng lahat, depensa ni Rafa, habang pilit na kinokontrol ang sarili. Plano ko po sana na maging discreet. Discreet. Ang pagbubuntis ng 5 bata, discreet. Rafael, lumabas na ang balita sa online. Tinatawag kang halimaw. At ang babaeng iyon, tinatawag na gold digger. Kailangan mong ayusin ito ngayon din. Aayusin ko po, Mama. Pinuntahan ko na po siya. Nag-offer ako ng pera. Pera? Hindi ba't narinig mo ang sabi ko? Hindi niya tinanggap. Rafael, kailangan mo siyang paalisin. Hindi siya dapat lumapit sa ating pamilya. Hindi siya karapat-dapat na maging ina ng mga Castanares. Napapikit si Rafa. Ang boses ni Doña Sofia ay tila isang matalim na kutsilyo. Alam niyang tama ang kanyang ina sa isang bagay, ang sitwasyon ay lumalala. Hindi siya pwedeng magpadala sa damdamin ngayon. Kailangan niyang maging praktikal. Tinawagan niya agad si Achoy. Miguel. Miguel, kailangan kitang makita ngayon din sa opisina ko sa Castanares Holdings. Pagdating niya sa kanyang opisina, naroon na si Miguel, nakaupo sa sofa at naghihintay. Don Rafa, narito na po ang mga legal options natin.
Anong options? Tanong ni Rafa, nakaupo sa kanyang swivel chair, ang kanyang mga kamay ay nasa noo. Hindi tinanggap ng babae ang pera. Gusto niya ng gulo. Huwag po kayong mag-alala, Don Rafa, sabi ni Miguel. Mayroon tayong mga paraan. Maaari nating idiin na siya ang sumusulsol, na siya ang nanggugulo para makuha ang inyong kayamanan. Mayroon tayong kontrol sa media, at maaari tayong maglabas ng mga press release na babaligtad sa sitwasyon. Gawin mo ang lahat para mawala siya sa buhay ko, utos ni Rafa, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi ko pwedeng hayaan na masira ang pangalan ng pamilya dahil sa kanya. Lalo na't may dala siyang apelyidong Castaneres. Ngunit sa loob niya, may bahagi si Rafa na nakaramdam ng kurot. Ang mukha ni Ara, ang luha sa kanyang mga mata, at ang tapang na ipinakitang pinunit ang tseke. Hindi siya tulad ng ibang mga babae na nakilala niya. Hindi siya kayang bilhin. Ito ang nagpa-frustrate sa kanya, ngunit sa isang kakaibang paraan, nagpa-interes din sa kanya. Kinaumagahan, pumunta si Rafa sa ospital. Hindi niya sinabi kahit kanino. Gusto niya lang makita si Ara, mula sa malayo. Naglakad siya sa koridor na malapit sa nurse station, pilit nagpapanggap na may tinitingnan sa telepono. Nakita niya si Ara, naglilinis ng sahig, ang kanyang tiyan ay bahagya ng malaki. Mayroong pagod sa kanyang kilos, ngunit mayroon pa ring dignidad sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng maliit na kirot sa dibdib ni Rafa. Naisip niya ang 5 nilalang na lumalaki sa loob ng tiyan ni Ara. Kahit pabunga sila ng kanyang desperate na desisyon, dugo niya pa rin ang dumadaloy sa mga ito. Gabi na nang bumalik si Rafa sa Castaneres Mansion. Nakita niya si Doña Sofia na nasa phone, nagpaplanong muli. Attorney, narinig ni Rafa ang tinig ng kanyang ina. Gusto ko siyang mawala sa buhay namin. Gawin mo ang lahat. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang janitress na sirain ang pangalan ng pamilya. Naramdaman ni Rafa ang bigat sa kanyang dibdib. Alam niyang nasa gitna siya ng 2 apoy, ang galit ng kanyang ina at ang galit ni Ara. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya sigurado kung ano ang tamang gawin. Ang kanyang proyekto ay naging isang napakakomplikadong gulo. Ano? Quintuplets. At ang ama ay ang bilyonaryong iyon? Si Aling Nena, ang ina ni Ara, ay halos himatayin sa kanyang kinaupuan. Nakakuyom ang kanyang kamao at ang kanyang mukha ay namumula sa galit at takot. Ang maliit nilang bahay sa Tondo ay tila umalinggaw sa kanyang mga sigaw. Ara, ano ba itong pinasok mo? Paano ka magkakaroon ng 5 anak nang wala kang asawa? Malaking kahihiyan ito. Nakayuko lang si Ara, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na karamdaman. Inakala niya na ang kanyang ina ay magiging suporta niya, ngunit ang takot ni Aling Nena sa sasabihin ng mga tao ay mas nangingibabaw. Ma, hindi ko po ginusto to, mahina niyang sagot. Nilin lang po ako. Nilin lang. At ngayon, ano? Magpapakahirap ka sa 5 bata na walang ama? Hindi ka ba nag-iisip, Ara? Tanggapin mo na lang ang pera. Kaysa naman sa magdusa kayo habang buhay. Umagos ang luha sa mga mata ni Aling Nena. Para sa akin na lang, anak. Para hindi ako mamatay sa kaiisip sa inyo. Naramdaman ni Ara ang kirot. Ang pakiusap ng kanyang ina ay isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Pero paano niya matatanggap ang perang iyon? Hindi niya kayang bilhin ang kanyang dangal. Kinabukasan, habang naglilinis sa ospital, nakita ni Ara ang kanyang larawan sa isang sikat na tabloid. Ang headline, Janitress, buntis ng quintuplet sa bilyonaryo. Gold digger o biktima? Ang mga komento sa social media ay mas masahol pa. Pokpok. Si Raulo. Dapat makulong yan. Parang libu-libong karayom ang tumusok sa kanyang balat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinago ang diaryo sa basurahan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang trato sa kanya ng mga tao. Siya ang biktima, di ba? Siya ang nilinlang. Ngunit sa mata ng publiko, siya ang kontrabida, ang sumisira sa pamilya ng isang respetadong bilyonaryo. Nang makita siya ni Sarah, agad siyang nilapitan. Ara, wag mo nang pansinin yan. Alam nating hindi totoo ang mga pinagsasasabi nila, sabi ni Sarah, habang inakbayan siya. Masyado lang silang mapanuri. Alam kong malakas ka, Ara.
Lalabanan mo yan para sa mga anak mo. Ang mga salita ni Sarah ay tila isang balbalm sa kanyang sugatan na kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang kanyang sarili. Gusto niyang pumunta sa mga telebisyon at magsabi ng totoo. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang mga batang nasa tiyan niya, nanghihina siya. Ayaw niyang lumaki ang mga ito na ang ina ay sentro ng kontrobersya. Isang gabi, habang umiiyak siya sa kanyang kama, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din niya. Huwag ka nang umasa na makukuha mo ang kayamanan ng Castanares, janitress, sabi ng isang boses ng babae, matalim at maihalong pagbabanta. Maihangganan ang lahat. Kung hindi ka titigil, siguraduhin mong hindi ka na makakatrabaho sa buong Maynila. Hindi ka na makakatapak sa ospital na iyan. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Sino ito? Si Doña Sofia ba? O ang abogadong pinsan ni Rafa? Kung mahal mo ang buhay mo, lumayo ka na, patuloy ng boses, at pagkatapos ay pinutol ang tawag. Nanginginig si Ara. Nakatingin siya sa kisame, ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Nasa panganib ba siya? Ang kanyang mga anak. Sumikip ang kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa pera o kahihiyan. Ito ay tungkol sa kanyang kaligtasan. Biglang nakaramdam si Ara ng matinding kirot sa kanyang sikmura, mas malala kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Humawak siya sa kanyang tiyan, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit ang sakit ay lumala. Naramdaman niya ang unti-unting pagtulo ng likido sa kanyang mga hita. Pagtingin niya sa kanyang palad, mayroong dugo. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Napasigaw siya, ngunit walang lumabas na tunog. Ang kanyang paningin ay lumabo, at ang huling nakita niya ay ang kisame ng kanyang silid bago siya nawalan ng ulira. Nagising si Ara sa gitna ng matinding sakit. Ang kanyang tiyan ay parang pinipiga, at narinig niya ang mga boses na nagbubulungan sa paligid niya. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya, ngunit nakita niya ang puting kisam at ang amoy ng disinfectant. Hospital. Ara! Anak! Salamat sa Diyos at gising ka na. Narinig niya ang boses ng kanyang ina, puno ng pag-iyak. Hawak ni Aling Nena ang kanyang kamay, mahigpit na mahigpit. Mamasakit po, bulong ni Ara, pilit na umupo. Ngunit agad siyang napahiga muli dahil sa matinding kirot. Pumasok si Elena Reyes sa silid, ang kanyang mukha ay seryoso. Endes de la Cruz, napakahina ng puso ng mga bata. Kailangan mong magpahinga at huwag masyadong mag-stress. Delikado ang sitwasyon mo. Mga anak ko po. Ayos lang po ba sila? Tanong ni Ara, puno ng takot. Ito ang pinakamalaking takot niya, ang mawala ang kanyang mga anak. Nasa kritikal na kondisyon sila, pero nilalabanan nila. Kailangan nating maging maingat. Kailangan mong maging malakas para sa kanila, paliwanag ni Elena. Kung patuloy kang ma-stress, mapapahamak sila. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Rafael Castanares. Ang kanyang mukha ay di karaniwang putla at may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Nagulat si Ara na makita siya doon. Bakit siya nandito? Para lang ba kumpirmahin na siya ang ama? Endes de la Cruz, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ni Rafa, ang boses niya ay may bahid ng pagkabahala na hindi pa narinig ni Ara sa kanya. Lumapit siya sa kama, ngunit nanatili sa isang disenteng distansya. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay ni Ara. Iho, ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang anak ko. Binabantaan niyo siya. Sinisiraan niyo siya sa media. Naging stress siya. Nagulat si Rafa sa akusasyon. Tiningnan niya si Ara. May nagbanta sa iyo. Hindi sumagot si Ara. Nag-iwas lang siya ng tingin. Ayaw niyang makita ang pag-aalala sa mukha ni Rafa, dahil sa bawat bakas ng pag-aalala, nararamdaman niya ang matinding galit sa lahat ng ginawa nito. Don Rafael, boses ni Elena, matigas. Kailangan ng pasyente ko ng katahimikan. Anumang pagbabanta o pressure mula sa inyo o sa inyong pamilya ay makakasama sa kalagayan niya at ng mga bata. Bilang doktor, moral obligation ko na protektahan sila. Huwag niyo nang dagdagan ang stress ni Emes de la Cruz. Nag-aalangan si Rafa. Tiningnan niya ang 5. Isang matinding guilt ang sumapul sa kanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ara,
at napagtanto niya na mayroong higit pa sa sitwasyon na ito kaysa sa nakikita lang. Ang buhay ng 5 nilalang ay nakasalalay sa isang babaeng nilinlang niya. Lumabas si Eve, si Elena at si Aling Nena para bumili ng makakain. Naiwan si Ara at Rafa sa silid. Mayroong awkward na katahimikan sa pagitan nila. Tiningnan ni Rafa ang kanyang tiyan na bahagya ng umbok. Kamusta sila? Tanong niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Hindi sumagot si Ara. Nakatingin lang siya sa kisame. Patawarin mo ako, Ara, sabi ni Rafa. Hindi ko inaasahan na aabot sa ganito. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Kumirot ang puso ni Ara. Patawarin? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Ngunit nang hawakan niya ang kanyang tiyan, naramdaman niya ang maliit na tibok sa loob. Para sa mga anak niya, kailangan niyang lumaban. Hindi niya hahayaan na mawala sila. Nagmulat si Ara. Bakit po kayo nandito, sir? Tanong niya, ang boses ay mahina. Tiningnan siya ni Rafa, at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bakas ng takot sa mga mata nito. Hindi takot sa kanya, kundi takot para sa mga anak nila. Para masiguro na ayos ka at ayos ang mga bata. Sila ang kailangan ko. Isang tunog ng pagkatok ang narinig sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Isabel Castanares, may dalang isang malaking baukwet ng bulaklak at isang napakasarap ng ngiti. Rafa, nandito ka pala. Nag-aalala ako sa iyo, dear, sabi ni Isabel at agad na lumapit kay Rafa. Niyakap niya ito ng mahigpit, halos hindi pinansin si Ara. Akala ko kung ano na ang nangyari sa iyo. Sino itong kasama mo? Nakatitig si Ara kay Isabel, sa ngiti nito at sa pagyakap niya kay Rafa. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam. Selos ba ito? O simpleng pagkasuklam sa pagpapanggap? Nakatayo si Rafa sa gilid ng kama ni Ara, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ang pagdating ni Isabel ay nagdagdag lang sa kanyang pagkalito. Nakita niya ang tingin ni Ara, ang pagtataka at isang bakas na kung anong hindi niya maintindihan. Nang lapitan siya ni Isabel, naramdaman niya ang pagkailang. Hindi niya gusto ang atensyon na iyon, lalo na sa harapan ni Ara. Isabel, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Rafa, pilit na ginagawang kalmado ang kanyang tinig. Ngumiti si Isabel. Nag-aalala ako sa iyo, Rafa. Nabalitaan ko ang nangyari sa pasyente mo. Kaya dinalhan kita ng bulaklak. Alam kong stressed ka. Tiningnan ni Isabel si Ara mula ulo hanggang paa, na parang isang basang pusa. At sino itong kasama mo, Rafa? Isang kaibigan. Hindi sumagot si Rafa. Hindi niya alam kung paano ipapakilala si Ara. Ang sitwasyon ay masyadong komplikado. Ako po si Ara Mae de la Cruz, sagot ni Ara, ang boses ay mahina ngunit matatag. Ang pasyente. Tumawa si Isabel ng bahagya. Ah, ikaw pala. Nabalitaan ko ang kaso mo. Naku, ang hirap siguro niyan. May halong pang-iinsulto ang kanyang ngiti. Ramdam ni Rafa ang tensyon. Isabel, may kakausapin lang ako sa labas. Hinatak niya si Isabel papalabas ng silid. Bakit ka nandito? Tanong ni Rafa kay Isabel nang makarating sila sa labas ng pintuan. Hindi mo dapat ginagawa ito. Rafa, nag-aalala lang ako, sabi ni Isabel, ang boses ay nagpapakyut. Alam mo naman kung gaano ako ka-concern sa iyo. Lalo na sa sitwasyong ito. Hindi mo pwedeng hayaan ang isang janitress na sirain ang pangalan mo. Huwag kang makialam, Isabel, mariing sabi ni Rafa. Ako na ang bahala dito. Ngunit hindi tumigil si Isabel. Ako nga pala ang nagbigay sa iyo ng kontak ng ospital na ito, di ba? Ako ang naghanap ng mga profile na pwede mong gamitin. Dapat mo akong pasalamatan. Nanlamig si Rafa. May kung anong kumirot sa kanyang dibunong. Ang mga salita ni Isabel ay nagdulot ng isang matinding pagdududa sa kanya. Naalala niya ang unang pagkakataon na nabanggit sa kanya ni Miguel ang ideya ng artificial insemination. At pagkatapos, si Isabel ang nagbigay sa kanya ng listahan ng mga ospital at ng mga tao na maaaring makatulong. Isang pangalan ang lumabas sa listahan, F. Lucas. Nagmadaling lumayo si Rafa kay Isabel. Kailangan niyang mag-isip. Pumunta siya sa isang tahimik na sulok ng ospital, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Atty. Miguel.
Miguel, kailangan nating mag-usap, sabi ni Rafa, ang boses ay seryoso. Tungkol sa planong ginawa natin. May alam ba si Isabel tungkol doon? Nag-alinlangan si Miguel. Don Rafa, bakit po? Wala naman po siyang alam. Nagkataon lang po siguro. Huwag kang magsinungaling sa akin, Miguel, banta ni Rafa. Narinig ko ang usapan ninyo noon. At si Isabel, may mga sinasabi siya na nakakapagtaka. Natahimik si Miguel. Sige po, Don Rafa. Mag-usap po tayo ng personal. Hindi po ito magandang pag-usapan sa telepono. Ibinaba ni Rafa ang telepono, ang kanyang isip ay naglalakbay sa nakaraan. Naalala niya ang mga sunod-sunod na check-up sa doktor. Don Rafael, unfortunately, ang kondisyon mo ay bihira. Ang chances na magkaanak ka ay napakaliit, ang sabi ng doktor noon. Ang mga salitang iyon ay tila isang sumpa. Ang pangarap niya na magkaroon ng tagapagmana ay tila imposible. Naalala niya ang pagkabigo niya sa mga nakaraang pagtatangka na magkaanak, ang mga babaeng kinapilit niya para sa kanyang kiproyekto, ngunit walang nagtagumpay. Mayroong isang modelo, na halos ikamatay niya sa sakit nang malaman niyang walang nangyari. Napaka-imposible nga na si Ara, isang janitress, ang magtatagumpay. Mayroon bang nagmamanipula sa likod ng mga pangyayari? Bumalik siya sa pasilyo at dahan-dahang sinilip si Ara sa kanyang silid. Nakita niya si Ara na nakapikit, tila nagpapahinga. May kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Hindi na lang ito tungkol sa pagkuha ng tagapagmana. Mayroon na siyang obligasyon sa babaeng ito at sa 5 buhay na dala niya. Napansin niya ang isang lumang litrato na nakalagay sa gilid ng mesa sa pasilyo. Tila nahulog mula sa isang drawer. Ito ay isang litrato ni Isabel, kasama ang isang babaeng hindi niya kilala, na nakatayo sa tapat ng isang lumang gusali na tila isang ospital, na may petsa sa likod. Ang petsa ay mas maaga pa sa panahong nakilala niya si Ara. Pinulot niya ang litrato. Bakit may litrato si Isabel kasama ang ibang babae sa lumang ospital na iyon? At bakit ganito ang petsa? Biglang nagdugtong-dugtong ang mga pira-pirasong alaala. Ang mga pagdududa niya kay Isabel at Miguel ay lumaki. Naramdaman ni Ara ang matinding kirot sa kanyang tiyan, mas matindi pa kaysa sa anumang naramdaman niya noon. Ang huling buwan ng kanyang pagbubuntis ay naging napakahirap. Ang 5 nilalang sa kanyang sinapupunan ay lumalaki ng mabilis at halos hindi na niya kayang dalhin ang bigat. Naaalala pa niya ang banta sa telepono, ang pagkawala niya ng malay, at ang mga salita ni Elena tungkol sa delikadong kalagayan niya at ng mga bata. Ang mga alaala ring iyon ang nagtulak sa kanya upang maging mas maingat at mas matatag. Sa loob ng delivery room, pinilit ni Ara na huminga ng malalim, pilit na sinusunod ang bawat utos ng doktor. Si Elena Reyes ay nasa tabi niya, kasama ang ilang nurse. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod at sakit. Konting push pa, Ines de la Cruz. Malapit na, sabi ni Elena, na maihalong pag-encourage sa boses. Pumikit si Ara, inisip ang mga anak niya. 5 maliliit na mukha. 5 buhay. Para sa kanila, kakayanin niya. Isang matinding pagtulak. At pagkatapos, isang malakas na iyak. Ito na ang una, sigaw ng isang nurse. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara habang narinig niya ang boses ng kanyang unang anak. Isang maliit na nilalang, puno ng buhay. Hindi nagtagal, sumunod ang pangalawa, pangatlo, pang-4 at panlima. Ang buong delivery room ay napuno ng ingay ng mga sanggol. Lalaki po, Ines de la Cruz. Ang una, sabi ng nurse habang inilalapit ang sanggol kay Ara. Kahit sa kabila ng pagod, nakangiti si Ara. Hinawakan niya ang maliit na kamay ng kanyang anak. Andres, bulong niya, ang pangalan ng kanyang lolo. Sunod-sunod na inilapit ang bawat isa sa kanila, ang pangalawa, lalaki. Bernardo po ang pangalan niyo. Ang pangatlo, lalaki din. Carlos. Ang pang-4, lalaki ulit. Diego. At sa huli, isang maliit na babae. At ang huli, babae. Ang ganda, parang Elena. Pinangalanan niya ang mga bata, ang bawat pangalan ay pinili niya ng may pagmamahal. Andres, Bernardo, Carlos, Diego at Elena. Ang 5 niyang munting anghel. Ang kanyang mga luha ay nagpatuloy sa pagtulo, ngunit ngayon ay luha na ng kaligayahan.
Hindi nagtagal, pagkatapos ng proseso sa delivery room, inilipat si Ara sa isang pribadong silid. Nakahiga siya, ang kanyang katawan ay pagod na pagod, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Sofia Castaneres, kasama si Atty. Miguel at isang grupo ng mga matatangkad na lalaki na nakasuot ng suit. Ang kanyang mukha ay matigas, puno ng otoridad. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Doña Sofia, ang boses ay matalim. Dinala ba sila sa nursery? Kailangan silang dalhin sa mansion ngayon din. Agad na bumangon si Ara, sa kabila ng sakit. Hindi po. Hindi niyo po pwedeng kunin ang mga anak ko. N. de la Cruz, tandaan mo ang iyong lugar, sabi ni Doña Sofia. Ang mga batang iyan ay Castaneres. Dugo sila ng aking anak. Hindi sila dapat lumaki sa isang dukhang lugar na hindi marunong mag-alaga sa kanilang kalagayan. Hindi po kami dukha, ma'am, mariing sabi ni Ara, kahit nanginginig ang boses. At hindi ko po hahayaan na ihiwalay niyo ako sa mga anak ko. Attorney, utos ni Doña Sofia kay Miguel, gawin mo ang kailangan para makuha ang mga bata. Ngunit bago pa makakilo si Miguel, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Rafa, ang kanyang mukha ay seryoso. Tiningnan niya si Doña Sofia at si Miguel, pagkatapos ay bumaling kay Ara. Mama, sabi ni Rafa, ang boses ay kalmado ngunit may otoridad. Hindi po natin pwedeng gawin yan. Nagulat si Doña Sofia. Rafael, anong sinasabi mo? Ang mga batang iyan ay Castaneres. Kailangan nilang lumaki sa tamang lugar. Sila ay mga Castaneres. Ngunit anak din sila ni Ara, sabi ni Rafa, at lumapit siya sa kama ni Ara. Humawak siya sa kamay ni Ara. Hindi ko po papayagan na ihiwalay ang ina sa kanyang mga anak. Kailangan ni Ara ang mga bata at kailangan ng mga bata si Ara. Sila ang unang pamilya ng mga bata. Hindi po natin pwedeng baliwalain ang karapatan ni Ara bilang ina. Napanganga si Doña Sofia. Maging si Miguel ay nagulat. Si Ara naman ay napatingin kay Rafa, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ang lalaking ito na dating naglinlang sa kanya, ngayon ay ipinagtatanggol siya. Nakatingin si Ara kay Rafa, ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Hindi niya inasahan ang pagtatanggol na iyon mula sa kanya. Para bang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pero sa kabila ng pagtatanggol na iyon, mayroong bahagi sa kanya na nananatiling nagdududa. Alam niya kung gaano ka-plastic ang mundo ng mga mayayaman at hindi niya kayang ibigay ang kanyang tiwala ng madali. Napaismid si Doña Sofia. Rafael, huwag kang magpapadala sa emosyon. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Isang janitress. Anong sasabihin ng mga tao? Wala po akong pakialam sa sasabihin ng mga tao, Mama, mariing sabi ni Rafa. Ang mahalaga, ang mga bata at ang kalagayan ni Ara. Sila ang prioridad ko ngayon. Tiningnan ni Doña Sofia si Rafa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ng kanyang anak, napagtanto niyang wala siyang magagawa sa ngayon. Tumalikod siya at naglakad papalabas ng silid, kasama si Atty. Miguel, na tila gulong-gulo sa nangyari. Naiwan sina Ara at Rafa sa silid. Mayroong katahimikan sa pagitan nila na sinira lamang ng mahinang pag-ungol ng mga sanggol mula sa nursery. Lumapit si Rafa kay Ara, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ara, panimula ni Rafa, ang kanyang boses ay malumanay, halos pabulong. Alam kong galit ka sa akin. Alam kong marami akong kasalanan sa iyo. Napayuko siya. Pero kailangan natin ng solusyon para sa mga bata. Nagtaas ng kilay si Ara. Solusyon? Anong solusyon pa, sir? Nagawa niyo na po ang gusto niyo. May mga anak na kayo. Tiningnan siya ni Rafa sa mga mata. Gusto kong pakasalan ka, Ara. Napatulala si Ara. Parang nabingi siya. Pakasalan? Ang bilyonaryong ito na naglinlang sa kanya? Hindi ito kapanipaniwala. Ano po, tanong ni Ara, pilit na iniintindi ang kanyang narinig. Gusto kitang pakasalan, Ara, ulit ni Rafa, ang kanyang tinig ay mas matatag ngayon. Para sa mga bata. Para magkaroon sila ng lehitimong pamilya. Para hindi sila mamuhay na may mansa ang pangalan. At para maprotektahan ka mula sa ina ko.
Isang tawanan ang lumabas mula sa bibig ni Ara, ngunit ito ay isang tawanan na puno ng kapaitan. Pinaglalaruan niyo po ba ako, sir? Matapos niyo akong linlangin, ngayon ay gusto niyo akong pakasalan? Ano? Para lang may tagapag-alaga kayo ng mga anak niyo. Hindi. Hindi yan ang dahilan, Ara, sabi ni Rafa, umiling. Nagkamali ako. Malaki ang kasalanan ko sa iyo. Pero ngayon, nakikita ko ang mga bata. Sila ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. At kailangan nila ng ina na katulad mo. Hindi ko kayang kunin sila sa iyo. Pero hindi rin sila pwedeng lumaki na walang pamilya. At paano naman po ako, tanong ni Ara, ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Paano ang damdamin ko? Gusto niyo po ba na magkunwari akong masaya sa piling ng isang taong nanggamit sa akin? Natahimik si Rafa. Hindi ko hihilingin na mahalin mo ako, Ara. Hihilingin ko lang na bigyan mo ako ng pagkakataon. Para sa mga bata, magiging maganda ang buhay nila sa Castanares Mansion. May access sila sa lahat ng kailangan nila. At mananatili ka sa tabi nila. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Nena. Narinig niya ang huling bahagi ng usapan. Ano? Pakakasalan ka ni Don Rafa? Ara, tanggapin mo na. Ito na ang pagkakataon natin. Magiging mayaman tayo. Hindi na tayo maghihirap. Tiningnan ni Ara ang kanyang ina at pagkatapos ay bumaling kay Rafa. Nakita niya ang sinseridad sa kanyang mga mata, kahit na may bahagi sa kanya ang nagsasabing ito ay isa lamang pilit na pagtatangka na ayusin ang gulo. Ngunit naisip niya ang mga anak niya. Andres, Bernardo, Carlos, Diego, Elena. Ano ang magiging buhay nila kung lumaki sila sa kahirapan na walang ama? Ano po ang mga kondisyon niyo, sir? Tanong ni Ara. Ang boses ay mahina, ngunit nagpasya na siya. Isang bakas na pag-asa ang sumilay sa mukha ni Rafa. Lahat ng gusto mo, Ara. May legal contract tayo. Safe ka at safe ang mga bata. Walang pwedeng kumuha sa kanila sa iyo. Huminga ng malalim si Ara. Okay. Papayag po ako. Pero may kondisyon din po ako, sir. Tiningnan niya si Rafa sa mga mata. Hindi po ako magpapanggap na mahal ko kayo. At hindi niyo rin po ako pwedeng pilitin na gawin yon. Ito ay para lang sa mga anak ko. Magiging magulang tayo para sa kanila, wala nang iba. Tumango si Rafa. Tatanggapin ko ang anumang kondisyon mo, Ara. Salamat. Maraming salamat. Ilang araw pagkatapos, habang kasama si Atty. Miguel, nilagdaan ni Ara at Rafa ang isang kasunduan sa kasal na nagdetalye ng mga kondisyon ni Ara. Isang kasal na hindi base sa pagmamahalan, kundi sa isang pangangailangan. Dumating ang araw na lumabas si Ara mula sa ospital. Si Rafa ay nasa tabi niya, kasama ang 5 sanggol sa kanilang mga crib. Si Aling Nena ay umiiyak sa tuwa. At habang papalabas sila sa ospital, nakita ni Ara ang isang babae na nakatayo sa di kalayuan, nakatitig sa kanila. Si Isabel Castaneres. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagkasuklam. Isang ngiti ng demonyo ang sumilay sa kanyang mga labi. Pumasok si Ara sa malaking tarangkahan ng Castanares Mansion. Hawak ang kamay ng kanyang ina habang si Rafa naman ay nasa likuran nila, sinisiguro ang ligtas na pagpasok ng mga yaya na may dalang mga crib ng quintuplets. Ang bahay ay parang isang palasyo na may malalaking haligi, marmol na sahig, at mga kisam na may detalyadong disenyo. Ang lahat ay kumikinang sa ilalim ng mga mamahaling chandelier. Ngunit sa bawat hakbang ni Ara, hindi kagandahan ang kanyang nararamdaman kundi pagkabihag. Ito ay isang kulungan, gaano man kaganda. Pagpasok pa lang nila sa loob, sinalubong sila ni Doña Sofia. Nakatayo siya sa gitna ng grand foyer, ang kanyang mukha ay matigas at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Welcome sa iyong bagong tahanan, Gims de la Cruz, sabi niya, ang tinig ay puno ng sarkasmo. Hindi man lang niya binati ang mga bata. Salamat po, maam, sagot ni Ara, pilit na ginagawang kalmado ang sarili. Alam niya na hindi magiging madali ang buhay dito. Rafael, dalhin mo sila sa kanilang mga silid. At Gims de la Cruz, sabi ni Doña Sofia, tiningnan si Ara mula ulo hanggang paa, ang mga kasambahay dito ay may mga sarili nilang trabaho. Hindi sila ang magiging utusan mo. Huwag kang mag-utos sa kanila. Napakunot ang noo ni Ara.
hindi niya naman balak mag-utos. Ngunit bago pa siya makasagot, hinatak na siya ni Rafa. Ipinakita ni Rafa kay Ara at sa kanyang ina ang kanilang mga silid. Malalaki ito at mararangya, may sariling banyo at lahat ng amenities na hindi nila nakasanayan. Ngunit kahit gaano pa kaganda ang silid, ramdam pa rin ni Ara ang lungkot. Naiisip niya ang maliit nilang bahay sa Tondo, kung saan kahit masikip ay puno ng pagmamahal. Lumipas ang mga araw at naging totoo ang kanyang kinatatakutan. Si Doña Sofia ay laging may masasamang salita para kay Ara. Hindi ka marunong magbihis, hindi ka bagay sa ganitong uri ng pamumuhay, sana man lang ay nagmula ka sa disenteng pamilya. Ang bawat salita ay tila isang punyal na tumutusok sa kanyang puso. At si Isabel. Madalas itong dumalaw sa mansyon, laging may dalang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Kamusta ang buhay ng Reyna, Ara? Sabi niya isang beses, habang nakita si Ara na nagpapalit ng lampi ng isa sa mga bata. Hindi ka ba napapagod? Ang pagiging ina ng 5 Castanares ay hindi biro. Kaya ko po, Ma'am Isabel, sagot ni Ara, pilit na hindi nagpapahalata sa inis. Alam ko. Kasi alam kong malakas ka. Kaya nga ikaw ang napili, di ba? Bulong ni Isabel, may halong kahulugan ang kanyang mga mata. Napakunot ang noo ni Ara. Napili? Ano ang ibig niyang sabihin? Naramdaman ni Ara ang pagiging nag-iisa sa malaking bahay. Kahit kasama niya ang kanyang ina, si Aling Nena ay abala sa pag-aalaga sa mga bata, at madalas ay sumusunod na lang sa gusto ni Doña Sofia para hindi sila mapaginitan. Naiisip niya si Sara, ang kanyang kaibigan, ngunit hindi siya makalabas ng bahay nang walang pahintulot ni Rafa o kaya ni Doña Sofia. Para siyang isang bilanggo sa isang gintong palasyo. Rafa, sa kabilang banda ay abala sa trabaho. Nagtatangka siyang gumugol ng oras kasama si Ara at ang mga bata, ngunit ang kanyang schedule ay napakasikip. Mayroong mga pulong, mga biyahe, at ang patuloy na pressure mula sa kanyang ina. Isang hapon, habang naglalakad si Ara sa malaking library ng mansyon, narinig niya ang boses ni Isabel na nakikipag-usap kay Doña Sofia. Nagtatago si Ara sa likod ng isang malaking bookshelf. Mama, hindi natin pwedeng pabayaan si Rafa na magkagusto sa babaeng iyon, sabi ni Isabel. Mas mabuti kung siya na mismo ang bumalik sa dating buhay niya. Hindi siya nararapat sa Rafa. Kailangan ni Rafa ng isang taong may kaparehong dugo, hindi isang janitress. Huwag kang mag-alala, Isabel. May plano ako, sabi ni Doña Sofia, ang tinig ay puno ng lamig. Hindi magtatagal, magsasawa rin si Rafael. At kapag nangyari iyon, kukunin natin ang mga bata at ipapakasal ko si Rafael sa isang taong karapat-dapat. Nanginginig si Ara. May plano sila laban sa kanya. Ang mga salita ni Isabel na napili siya ay nagpa-flashback sa kanyang isip. Hindi kaya si Isabel ang nasa likod ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang naghahanap si Ara ng libro sa library, may nakita siyang isang lumang notebook na nahulog sa likod ng bookshelf. Ito ay isang diary. Binuklat niya ito at nakita niya ang isang sulat kamay. Oktubre 15, 1980. Hindi ko na kaya ang pamumuhay sa mansyon na ito. Bilanggo ako sa gintong hawla. Walang pagmamahal, puro na lang pagtatago. Ang mga salita nila ay parang punyal na tumutusok sa aking kaluluwa. Gusto kong tumakas, ngunit saan ako pupunta? Paano ang anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Ara. Anak! Sino ang nagsusulat nito? Ang mga salita ay tila sumasalamin sa kanyang sariling nararamdaman. Nakaupo si Rafa sa kanyang opisina, ang kanyang tingin ay nakatutok sa monitors ng TV na nagpapakita ng iba't ibang bahagi ng mansyon. Nakita niya si Ara, kasama ang 5 sanggol na abala sa pagpapakain sa nursery. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit mayroon pa ring ngiti habang nakikipaglaro sa mga bata. Isang kakaibang init ang kumalat sa dibdib ni Rafa. Hindi na lang sila mga tagapagmana. Sila na ang kanyang pamilya. Naaalala niya ang simula ng lahat. Ang pagdududa, ang pagkabigo, at ang matinding pagnanais na magkaroon ng anak. Ang lahat ng iyon ay nagtulak sa kanya sa isang desperadong hakbang. Ngunit ngayon, sa bawat pagtingin niya kay Ara at sa mga bata, lumalaki ang pagsisisi sa kanyang puso. Ang planong inakala niyang solusyon ay naging dahilan ng matinding pasakit sa isang inosenteng babae. Lumapit siya sa nursery.
Nakita niya si Ara na humihikab habang pinatutulog ang mga bata. Nais niyang tulungan siya, ngunit hindi niya alam kung paano. Ang pagitan nila ay parang isang malaking pader na gawa sa kasinungalingan at panlilinlang. Ara, sabi niya, malumanay. Gusto mo bang magpahinga? Ako na ang bahala sa kanila. Tiningnan siya ni Ara, ang kanyang mga mata ay blanko. Okay lang po ako, sir. Trabaho ko po to. Hindi lang ito trabaho, Ara, paliwanag ni Rafa, ang boses ay puno ng sinseridad. Ito ang pamilya natin. At may obligasyon akong tulungan ka. Hindi sumagot si Ara. Nagpatuloy lang siya sa pagpapatulog sa mga bata. Naramdaman ni Rafa ang sakit sa kanyang dibdib. Kahit gaano pa niya subukang magbago, alam niyang mahirap ibalik ang tiwala na sinira niya. Isang araw, habang papalabas si Rafa mula sa kanyang opisina, narinig niya ang boses ni Isabel. Nakikipag-usap siya sa kanyang ina sa sala. Mama, hindi natin pwedeng hayaan na magtagal ang babaeng iyan dito. Kailangan nating gumawa ng paraan. Para sa kapakanan ni Rafa. Alam ko, Isabel, sagot ni Doña Sofia. Magplano tayo. Kailangan natin siyang paalisin nang hindi nakakasira sa reputasyon ng pamilya. Nanlamig si Rafa. May plano silang gawin kay Ara. Ang mga pagdududa niya kay Isabel ay lumaki. Naalala niya ang litratong nakita niya sa ospital, ang lumang diary na nabanggit ni Ara. Mayroong kung anong kakaiba sa galaw ni Isabel. Hindi lang siya simpleng pinsan na nagmamalasakit sa kanya. Kinagabihan, habang nasa opisina, tinawagan ni Rafa si Atty. Miguel. Miguel, gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon mo kay Isabel. Ang lahat ng bagay na pinagawa mo sa kanya. Nagulat si Miguel. Don Rafa, wala po akong koneksyon kay Isabel pagdating sa mga bagay na personal niyo po. Huwag kang magsinungaling sa akin, Miguel, mariing sabi ni Rafa. Narinig ko ang usapan ninyo noon. Ang tungkol sa paghahanap ng babae. Si Isabel ba ang nagbigay ng listahan? At bakit si Ara ang napili? Nag-alinlangan si Miguel. Don Rafa, kasi po alam ni Isabel na mayroon kayong kondisyon. At siya po ang nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa mga kandidato. Alam ni Isabel, ulit ni Rafa, nanlalaki ang mga mata. Paano niya nalaman ang tungkol sa kondisyon ko? Ang impormasyong iyon ay lubhang pribado, tanging si Elena at si Miguel lang ang nakakaalam. Hindi ko po alam, Don Rafa. Siguro po narinig niya, sagot ni Miguel, pilit na nagtatago. Ibinaba ni Rafa ang telepono. Kung alam ni Isabel ang tungkol sa kanyang kondisyon, ibig sabihin ay matagal na siyang minamanipula. Ang lahat na nangyari, mula sa pagpili kay Ara, hanggang sa pagpapalala ng sitwasyon, ay may koneksyon kay Isabel. Mayroong mas malalim na plano ang kanyang pinsan. Tiningnan niya ang pintuan ng nursery. Nandoon si Ara, kasama ang kanyang mga anak. Ang babaeng inakala niyang simpleng tea vessel lang ay mas matapang, mas matatag, at mas totoo kaysa sa lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang dati niyang pagmamataas ay napalitan ng pagsisisi. Napakagatlabi si Rafa. Kailangan niyang harapin ang katotohanan. Hindi lang niya sinira ang buhay ni Ara, kundi naging biktima rin siya ng manipulasyon. At ngayon, kailangan niyang ayusin ang lahat. Lumabas siya ng opisina at nagtungo sa sala. Nakita niya si Isabel na abala sa pag-inom ng tsaa habang binabasa ang isang magazine. Isabel, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay malamig. Mayroon tayong pag-uusapan. Nagtaas ng kilay si Isabel. Oh, Rafa. Ang seryoso mo naman. Ano iyon? Tungkol sa iyo. At sa mga plano mo, sagot ni Rafa, nakatitig sa kanya, handa na harapin ang lahat ng kasinungalingan. Narinig ni Ara ang mainit na pagtatalo ni Rafa at Isabel mula sa sala. Narinig niya ang boses ni Rafa, matigas at puno ng galit, at ang boses ni Isabel na pilit na nagtatago. Hindi na siya nag-alinlangan. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa nursery, hawak ang kumot ng mga sanggol at lumapit sa sala. Ang kanyang puso ay kumalabog ng matindi. Alam niyang mayroong malaking katotohanan ang ilalabas ngayon. Nang makita nila si Ara, biglang nanahimik sina Rafa at Isabel. Ang mga mata ni Rafa ay puno ng pagkabigla, habang si Isabel naman ay tila nanigas sa kanyang kinaupuan. Ano po ang pinag-uusapan niyo?
Tanong ni Ara, ang boses ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding pagdududa. Tiningnan ni Rafa si Ara, pagkatapos ay bumaling kay Isabel. Isabel, magsalita ka. Sabihin mo ang totoo kay Ara. Ngayon na. Umiti si Isabel, isang pilit at artipisyal na ngiti. Wala naman kaming pinag-uusapan, Ara. Kung ano-ano lang. Huwag kang magsinungaling, Isabel. Sumigaw si Rafa. Alam kong ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Ikaw ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa kondisyon ko, di ba? Ikaw ang nagplano na hanapin si Ara. Ikaw ang nagdikta sa akin na gawin ito. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ang kanyang hinala ay kumpirmado. Si Isabel. Ang babaeng ito na laging may matamis na ngiti, ngunit mailason sa likod ng mga mata. Ano ang sinasabi mo, Rafa? Tanong ni Isabel, pilit na ginagawang inosente ang sarili. Baliw ka na ba? Ginagawa ko lang ang makakabuti sa iyo. Makakabuti? Ang panlilinlang na ginawa mo sa akin, makakabuti. Sumigaw si Rafa at lumapit siya kay Isabel. Ikaw ang nagtulak sa akin sa desperadong hakbang na ito. Ginawa mong tanga ang sarili ko. At ginawa mong miserable ang buhay ni Ara. Nanginginig si Isabel. Naramdaman niya na wala na siyang kawala. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng isang mapait na ekspresyon. Ako ang may gawa. Sumigaw si Isabel, puno ng galit at hinanakit. Ako ang nagplano ng lahat. Dahil mahal kita, Rafa. Mahal na mahal kita. At nakikita kong nasisira ka dahil sa kagustuhan mong magkaana. Ayokong makita kang maging malungkot. Kaya ko ito ginawa. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Hindi lang pala si Rafa ang naglinlang sa kanya, kundi si Isabel din ang lahat ay isang malaking laro para sa kanila. Ginawa siyang instrumento, isang kasangkapan para sa kanilang mga hangarin. At ikaw, Ara, sabi ni Isabel, bumaling kay Ara, puno ng pagkasuklam. Akala mo ba gusto kita dito? Ang isang janitress na tulad mo. Gusto ko lang na magkaroon ng anak si Rafa, para may tagapagmana ang Castanares, at hindi siya mapipilitang magpakasal sa iba. Pero hindi ikaw ang karapat-dapat na maging asawa niya. Hindi ka nabibilang dito. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Sofia, na marahil ay narinig ang pagtatalo mula sa itaas. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Anong nangyayari rito? Tanong ni Doña Sofia, habang tinitingnan sina Rafa at Isabel. Mama, narinig mo ba ang lahat? Sigaw ni Rafa. Si Isabel. Siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Siya ang nagplano na magkaroon ako ng anak kay Ara. At alam niya ang tungkol sa kondisyon ko. Nanlaki ang mga mata ni Doña Sofia. Tiningnan niya si Isabel na tila hindi makapaniwala. Isabel, totoo ba yan? Niyuko ni Isabel ang kanyang ulo at pagkatapos ay umiling. Hindi, Mama Sofia. Hindi po. Hindi ako ang may gawa niyan. Nagsisinungaling po siya. Huwag ka nang magsinungaling, Isabel. Sumigaw si Ara, ang kanyang tinig ay puno ng sakit at galit. Narinig ko ang lahat. Narinig ko ang plano mo. Akala mo ba hindi ko narinig ang pag-uusap ninyo ni Mama Sofia sa library? Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa lumang diary na iyon? Nagulat si Isabel. Tiningnan niya si Ara, at pagkatapos ay bumaling kay Rafa, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Gusto kong umalis, sabi ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig, halos pabulong. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagtataksil, ay bumalik sa kanya. Ang pamilyang pinilit niyang buuin ay gawa sa kasinungalingan. Gusto kong umalis kasama ang mga anak ko. Hindi ko na kayang manatili dito. Hindi ko na kayang magtiwala sa inyo. Hindi na naghintay si Ara ng sagot. Tumalikod siya at naglakad papalabas ng sala, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Narinig niya ang pagtawag ni Rafa sa kanyang pangalan, ngunit hindi na siya lumingon. Ang lahat ay nawala. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang tiwala, at ang pamilyang inakala niyang nabuo na. Nakatulala si Rafa habang pinapanood si Ara na papalayo, ang kanyang likod ay tila nagsasabi ng lahat. Ang pagtanggi sa kanyang pagtawag ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang lahat ng kanyang plano, ang kanyang mga pagsisikap na ayusin ang lahat, ay tila gumuho.
Wala na si Ara. Wala na ang mga bata. Ang mansyon ay tila naging mas malaki at mas malamig sa bawat segundo na lumilipas. Ah! Hintay! Sumigaw si Rafa, pilit na hinahabol, ngunit huli na ang lahat. Narinig niya ang tunog ng taxi na umalis. Nakatayo siya sa labas ng mansyon, pakiramdam niya ay siya ang pinakamiserableng tao sa mundo. Bumalik siya sa sala, kung saan si Doña Sofia ay nakaupo pa rin, tulala sa nangyari. Si Isabel naman ay nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. Mama, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay malamig at matigas. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na. Nagtaas ng tingin si Doña Sofia. Rafael, huwag kang magpadala sa babaeng iyon. Alam mo naman na isang janitress lang siya. Hindi siya karapat-dapat sa pamilya natin. Tama na, Mama. Sumigaw si Rafa. Si Ara ang ina ng mga apo mo. Siya ang taong ginamit ko at ngayon dahil sa inyo, dahil sa pagiging bulag ko, nawala siya. Hindi ko kayang mawala ang mga anak ko, Mama. At hindi ko kayang mawala ang babaeng nagbigay sa akin ng mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Doña Sofia. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sinigawan siya ni Rafa. Kailangan mong tanggapin si Ara, Mama, patuloy ni Rafa, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Kung hindi, wala kang makikitang apo. At wala akong pakisasasabihin ng mundo. Ang pamilya ko ang mahalaga sa akin ngayon. At si Ara at ang mga bata, sila ang pamilya ko. Natahimik si Doña Sofia. Ang bigat ng bawat salita ni Rafa ay tila pumapatong sa kanyang mga balikat. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng kanyang anak, ang sakit at ang matinding pagmamahal. Pagkatapos ng matinding pag-uusap, agad na kinontak ni Rafa si Atty. Miguel. Miguel, kailangan kong harapin ang lahat ng ito. I-arrange mo ang isang press conference. Ngayon din kailangan kong linawin ang lahat. Kinabukasan, sa harap ng maraming media, nakatayo si Rafa. Ang mga kamera ay kumikislap at ang mga reporter ay nagbubulungan. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Rafa, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nandito po ako ngayon para aminin ang isang malaking pagkakamali. Matagal ko pong itinago ang isang kondisyon sa kalusugan na nagpapahirap sa akin na magkaanak. Sa matinding desperasyon na magkaroon ng tagapagmana, gumawa po ako ng isang desisyon na mali at hindi makatarungan. Nagulat ang mga reporter. Hindi nila inaasahan ang ganitong pag-amin mula sa isang kilalang bilyonaryo. Ginamit ko po si Ara Mae de la Cruz, isang inosenteng janitress, para maisakatuparan ang aking hangarin. Hindi po niya alam ang buong katotohanan. At dahil sa aking pagkakamali at sa panlilinlang ng ibang tao, siya po ay nakaranas ng matinding pasakit at kahihiyan. Tiningnan ni Rafa ang mga kamera, diretsong nakatingin sa kung saan niya inakala na nakaupo si Ara. Ara, alam kong hindi sapat ang mga salitang ito para burahin ang sakit na dulot ko sa iyo. Ngunit humihingi ako ng tawad. Sa lahat ng nagawa ko, sa lahat ng kasinungalingan. Hindi ako magpapahinga hanggat hindi ko na ibabalik ang tiwala mo. At gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na ama sa mga anak natin. At karapat-dapat na asawa sa iyo. Pagkatapos ng press conference, agad na pinahanda ni Rafa ang kanyang kotse. Alam niyang kailangan niyang puntahan si Ara. Kailangan niyang kausapin siya ng harapan. Dumating siya sa maliit na bahay ni Ara sa Tondo. Nakita niya si Aling Nena na naglalaba sa labas. Nagulat si Aling Nena na makita si Rafa. Nasaan po si Ara, Aling Nena? Tanong ni Rafa. Ayaw kanyang makita, iho, sabi ni Aling Nena, ang kanyang boses ay malungkot. Hindi sumuko si Rafa. Lumapit siya sa pintuan. Ara! Alam kong narito ka. Pakinggan mo ako kahit minsan lang. Hindi bumukas ang pinto. Ngunit narinig niya ang mahinang iyak ng mga bata sa loob. Ang kanyang puso ay kumalabog. Alam kong galit ka, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay lumambot. Alam kong may karapatan kang maging galit. Pero ang mga anak natin, Ara. Kailangan nila tayo. Hindi ako susuko sa iyo. Hindi ako susuko sa kanila. Naramdaman niya ang maliit na paggalaw sa likod ng pintuan. Ngunit hindi pa rin ito bumukas. Ara, sabi ni Rafa,
lumuhod siya sa harap ng pintuan, hindi alintana ang kanyang pwesto. Alam kong wala akong karapatang humingi ng tawad. Pero nagbago ako, Ara. Natuto ako sa mga pagkakamali ko. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Para sa mga anak natin. Para sa pamilyang ito. Sa loob, narinig ni Ara ang mga salita ni Rafa. Naramdaman niya ang sinseridad sa kanyang boses. Ang kanyang puso ay kumirot. Alam niyang nasaktan siya ng husto, ngunit nakikita rin niya ang pagbabago sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nakaupo si Ara sa tabi ng bintana, nakatanaw sa labas. Ang mga salita ni Rafa, ang paghingi niya ng tawad, at ang kanyang pagluhod sa harap ng kanilang pintuan, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Ang puso niya ay naguguluhan. Ang sakit ng nakaraan ay sariwa pa rin, ngunit nakita rin niya ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Hindi na ito ang Don Rafael na naglinlang sa kanya. Nagbago na ito. Lumapit sa kanya si Aling Nena at hinawakan ang kanyang balikat. Anak, isipin mo ang mga bata. Kailangan nila ang ama nila. Tiningnan ni Ara ang kanyang ina. Pero ma, ang sakit po. Paano po ako magtitiwala ulit? Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya lang, anak. Para rin yan sa sarili mo. At para sa kapakanan ng mga anak mo, payo ni Aling Nena, na maihalong pagmamahal sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Ara. Mahal niya ang kanyang mga anak. At alam niyang kailangan nila ng isang buong pamilya. Hindi niya kayang ipagkait iyon sa kanila. Kinaumagahan, tinawagan ni Ara si Rafa. Don Rafa, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, magkita po tayo. Pagdating niya sa Castanares Mansion, sinalubong siya ni Rafa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Ara! Pumayag ka! Para sa mga anak po, sabi ni Ara, nag-iwas ng tingin. Bigyan ko po kayo ng isa pang pagkakataon. Pero kung sasaktan niyo po ako ulit, o ang mga anak ko, hindi na po ako magdadalawang isip na umalis. Ngumiti si Rafa. Isang tunay at sinserong ngiti. Salamat, Ara. Maraming salamat. Hindi kita bibigyan. Hinding-hindi. Simula noon, nagsimulang bumalik si Ara sa mansyon, kasama ang kanyang ina at ang 5 sanggol. Sa simula, si Doña Sofia ay nanatiling malamig. Ngunit unti-unting lumambot ang kanyang puso. Nakita niya kung paano inalagaan ni Ara ang mga bata, kung gaano kamahal ni Rafa si Ara at ang kanilang mga anak. Ang galit ay unti-unting napalitan ng pagtanggap. Isang araw, habang pinapanood si Ara na naglalaro sa hardin kasama ang mga bata, lumapit si Doña Sofia kay Ara. Ara, sabi niya, patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Mali ako. Ikaw ang pinakamabuting ina na pwedeng ibigay sa mga apo ko. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ara. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang ganitong salita mula sa kanyang biyenan. At si Rafa, nagpumilit siyang ayusin ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sa tulong ni Atty. Miguel, na siyang nagbigay ng mga ebidensya laban kay Isabel, dahil na rin sa pagbabanta ni Rafa na tatanggalin siya sa trabaho, ipinagpatuloy niya ang pag-imbestiga sa mga iligal na gawain ni Isabel at Miguel. Napatunayan na si Isabel, sa tulong ni Miguel, ay matagal nang minamanipula si Rafa para makuha ang Castanares Holdings. Sila ay kinasuhan at sa huli, pinatawan ng kaukulang parusa. Isang simple ngunit makahulugang kasal ang naganap sa simbahan, sa harap ng kanilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Hindi ito enggrande, ngunit puno ng pagmamahal at pag-asa. Suot ni Ara ang isang simpleng puting bestida, at si Rafa naman ay nakangiti sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig. Ngayon, Don Rafael, pwede mo nang halikan ang iyong asawa, sabi ng pari. Lumapit si Rafa kay Ara, at hinalikan niya ito ng marahan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang init sa kanyang puso. Hindi ito ang pag-ibig na inaasahan niya. Ito ay isang pag-ibig na lumago mula sa sakit, mula sa pagpapatawad, at mula sa pagtanggap. Lumipas ang mga taon. Lumaki ang 5 Castanares, puno ng buhay at kaligayahan. Si Andres, ang pinakamatanda, ay laging seryoso tulad ng kanyang ama. Si Bernardo, mapaglaro at palakaibigan. Si Carlos, matalino at mapagtanong. Si Diego, ang pinakatahimik at mapagmasid.
At si Elena, ang bunso at nag-iisang babae, ay laging masayahin at puno ng pagmamahal. Isang hapon, nakaupo si Ara sa hardin, pinapanood ang mga anak niya na naglalaro kasama si Rafa. Ang kanyang asawa, ang dating bilyonaryong malamig, ay ngayon ay isang mapagmahal na ama at asawa. Lumapit si Rafa kay Ara at inakbayan siya. "Masaya ka ba, Ara?" tanong ni Rafa. Ngumiti si Ara at hinawakan ang kamay niya. "Masayang-masaya ako, Rafa." "Salamat." Tumingin si Ara sa kanyang pamilya. Hindi niya inakala na ang isang panaginip na puno ng takot ay magiging simula ng isang magandang pamilya. Napatunayan niya na ang pag-ibig, sa tunay na anyo nito, ay maaaring magmula sa mga hindi inaasahang sitwasyon, at ang pagpapatawad ay ang pinakamalakas na susi sa kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Rafa, isang paglalakbay na puno ng pagsubok, pagkakamali at higit sa lahat, pag-ibig at pagpapatawad. Maraming salamat po sa inyong lahat, aming minamahal na mambabasa at tagapakinig, sa pagbibigay ninyo ng oras upang samahan kami sa bawat kabanata ng buhay ni Ara at Rafa. Ang paglikha ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin bilang manunulat. Maraming beses akong napangiti, napaluha, at nagulat sa mga twists na naganap. Sa bawat salita, inasam kong maipadama sa inyo ang bawat damdamin at pagbabagong pinagdaanan ng ating mga tauhan. Naging inspirasyon kayo sa bawat pagpindot ko sa aking keyboard. Sana'y nanatili sa inyong puso ang mensahe ng kwentong ito, na kahit gaano pa kahirap ang pinagmulan o gaano kalalim ang pagkakamali, ang tunay na pag-ibig ay palaging may kakayahang lumago. Na ang pagpapatawad ay hindi lamang pagpapalaya sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. At na sa bawat pagsubok, palaging mayroong pag-asa na sumisikat, na nagbibigay daan sa isang bagong simula. Ang pamilya ay hindi laging perpekto, ngunit sa pagmamahalan at pagtanggap, ito ay nagiging buo. Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin. Nais kong marinig ang inyong mga reaksyon, mga natutunan, at kung paano kayo naantig ng kwento ni Ara at Rafa. Maraming salamat muli at hanggang sa muling pagkikita sa panibagong kwento.